Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First podcast. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Disclosure lang po, no? Recorded po itong ating episode ngayong gabi. We are recording this a few hours, several hours actually, before our streaming time dahil napaka-busy po nitong ating panauhin ngayong gabi. In-announce ko na po kagabi, no? Kung sino po yung guest natin for tonight. And mapalad po tayo dahil at least we're given the opportunity to ask our questions. Alam ko marami po sa inyo may mga tanong din tungkol po dito sa ongoing investigation ng Senado. Dito po sa massive Pogo Hub. Diyan po sa maliit na bayan, diyan po sa Tarlac. And of course, under scrutiny, yung pong kanilang mayor na meron pong incredible story to say the least, no? Si Mayor Alice Guo. So I'd like to welcome to our program for tonight si Senator Risa Hontiveros. Magandang araw po sa inyo po, Senator Risa. Magandang araw rin po sa iyo, Christian, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Alam ko busy kayo pero maraming salamat at least we're given this opportunity to ask our questions. Salamat din. Kailan ba magre-resume yung hearing niyo po? I understand magiging executive session? Opo, executive session muna na schedule na namin sa June 5, so susunod na Miyerkules. Then pagkatapos nun, pwede na kami mag-schedule ulit ng hearing. Bakit pala executive session yung susunod? Ibig sabihin closed door, no? Yes, kasi sabi nung ilang mga executive agencies natin, halimbawa DOJ, BIR, PAGCOR, at lalo na mga intelligence agencies natin, mas malalim daw ito kesa sa nasasabi pa nila in the hearing. So, pero pwede nilang mas sabihin sa amin sa komite in executive session muna. So I suppose, Christian, lalo na kaugnay nung isang anggulong iniimbestiga nila, yung espionage angle, kaugnay di umano ng surveillance at saka hacking activities. Kasama rin po ba si Mayor Alice Guo dito sa executive session? I-finalize pa po namin. Pero initially, ang imbitado namin ay yung mga executive, lalo na intelligence agencies. So this was requested by officials from the intelligence agencies. Exactly. At yung ibang executive agencies na hindi pa masagot yung mga initial questions namin in hearing. Halimbawa, nung nakaraang hearing, tinanong ko sa DOJ, kayo ba ay nagko-coordinate na sa Ministry of Justice ng Singapore? Kasi doon, prime suspects yung sa pinakamalaki nilang money laundering case, yung dalawa sa mga kasosyo ni Mayor Alice Guo dito naman sa Bamban, Pogo. You mentioned that, no? Yung kasosyo niya rin sa Baofu, no? Baofu land po yung pinag-usapan natin. Do you buy that, that response by Mayor Alice Guo na nalaman lang daw niya yon because she saw your Facebook post? Alam nga namang nag-due diligence lamang siya very belatedly sa napakalaking negosyong pinasok niya kasama nila. Doon lamang sa due diligence na ginawa ng Legis team ko sa aming research. Sino ba namang negosyante ay hindi inaalam ang background ng mga kasosyo nila sa napakalaking negosyo? And lalo na dahil facts first tayo, no? Yung pangalan ng dalawang kasosyong iyon na sabi niya, ngayon na lamang niya nalaman, ay yun na nga, prime suspects dyan sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Itong sina Zhang Ruijin at saka Bao Yinglin. Ang tanging inamin ni Mayor Alice Guo na kilala at kaugnay daw niya dun sa Baofu ay isang nagngangalang Huang Ziyang. Problema, Christian, pati itong Huang Ziyang ay, kumbaga, hindi siya savory character. Siya yung nakatakas nitong huling pangalawang raid ng PAOK dyan sa Bamban, Pogo. Apparently wanted person din siya. Personally, I've been monitoring your hearing, no? Maganda yung latag, no? Ng mga questions, marami kinakukuha. Pero alam natin consistent din yung sagot ni Mayor Alice Guo. Hindi ko po alam, lumaki po ako sa farm. At may pangatlo, hindi po ako nag-prepare ng birth certificate ko. Kayo bilang senador, no, don't you feel insulted kung ganyan yung mga sagot dun sa detalyado mga tanong ninyo at ng iba pa mga senador? On the first level, Christian, nakaka-insulto talaga. Kasi kahit sinong reasonableng tao, iisipin,
ginagawa ba tayong tanga? Kasi simpleng tanong, dapat simpleng sagot lang. At lahat tayong mga Pilipino, lahat tayong mga tao, kung on the level tayo sa ganyang mga basic facts, kayang-kaya natin at madaling sagutin. But on another level, habang tumatagal yung investigasyon sa kanya at ito nga't papasok na kami sa executive session, she's only digging the hole deeper for herself dahil kahit ganyan yung mga sagot niya na hindi makatotohanan, umiiwas, tapos may contradictory pa sa isa't isa, napapasinungalingan din namin sa aming documentary evidence na natutuklasan. And palagay ko, mas ma-establish pa namin yung incredibility ng ibang mga claims niya dun sa executive session. Okay. Isa-isahin po natin, no? Do you buy that narrative na pinalabas ni Alice Guo sa kanyang interview sa media na anak po siya ng housemaid at hindi na rin mahanap? Pwede sanang paniwalaan na anak siya ng kasambahay, except that yung pangalang iyon, nung di umanong kasambahay na iyon, Amelia Leal, ay nakalagay hindi lang sa birth certificate ni Mayor Alice Guo bilang kanyang ina, kundi sa birth certificates din ng 3 natuklasan naming so far mga kapatid niya na una, take note, sabi niya wala siyang kapatid, solong anak daw siya. At dyan sa mga birth certificates na yan, yung Amelia Leal ay nakalistang married dun sa ama niya na si Angelito Guo. So, ano ba talaga ate? Kasambahay ba? Or kasal ba sa ama mo? Tapos lumalabas sa mga dokumento, ina ng hindi lang ikaw bilang unika iha, pero ng 3 mo pang kapatid na hindi mo unang inaamin sa komite. So, doon pa lang medyo huli na, no? Kung sinabi niya na by her own mouth. Bakit nagkaroon pa ng 2 anak? Yes, or 3 2 yung natuklasan namin, sina Sheila at si Yemen. Pero dun sa hearing, sabi ng PSA, may pangatlo sila, si Wesley Leal Guo. Pero sa pagkakaalam nyo, so far, no? Totoong tao ba itong mga ito? Kunwari, nanay. Well, si nanay ang siguro pinaka-misteryoso dahil sabi ng PSA, wala silang birth certificate ng isang Amelia Leal, wala rin silang birth certificate ng isang Angelito Guo, tapos wala ring marriage certificate sa pagitan ni na Amelia Leal at Angelito Guo. Kung at this time may nagsusurface na ng mga letrato ng di umanong Angelito Guo at may mga letrato ng mga iba pang Leal Guo na sa tingin namin ay malamang mga kapatid ni Mayor Alice Guo. So far, wala pa ni Amelia Leal at baka kaya nanawagan na yung kampo ni Mayor Alice Guo na lumapit na daw, mag-come forward na daw yung, yung kanyang ina. Tignan natin kung merong mang lumapit, kung mapapatunayan siya talaga si Amelia Leal at ina ni Mayor Alice Guo at kung mapapaklaro niya or mapapalabo lamang ng dagdag pa itong investigasyon. Hindi naman kaya kasama sa script po ito kasi isa sa mga iniwasan natin to baka humahabi sila ng isang telenovela para ma-distract yung mga tao dun sa tunay na punto, di ba? Correct. Well, pero kung merong lumapit man na magsasabing ako si Amelia Leal at ito yung anak ko, di maitatanong din namin siya dahil ang investigasyon ay para klaruhin itong maraming issue na nakabalat sa Pogo at mga dagdag na issue na lumitaw, particular dito sa Pogo Hub sa Bamban kung saan mayor si Alice Guo. Ipapatawag niyo rin po ba yung sinasabi niyang tatay niya at saka yung mga kapatid niya? Posible. At palagay ko, Christian, mas ma-final sa isip namin pagkatapos ng executive session. I think yung executive session ay magiging game changer sa aming investigasyon. Mas makapag home in kami sa mga resource persons na maaring dapat pang tawagin, mga issue na mas ma-establish na namin. Baka may ilang mga issue na matututunan namin ay hindi pala relevant. So I think yung executive session ay magkakaroon ng mabigat na timbang sa final na committee report namin with our findings and recommendations. Pero tama po ba? Importante yung magiging kalalabasan noong pagbusisi nyo sa birth certificate. Kasi kung hindi Pinoy yung nanay o hindi Pinoy yung tatay, kahit sino sa kanila hindi Pinoy,
ano ginagawa ni Alice Guo occupying that elective position? Exactly. Paano siya nakapag-file ng Certificate of Candidacy in the first place, let alone tumakbo at nanalo at nanunungkulang ngayon, kung sa una pa lang na-establish namin na Chino ang kanyang ama, ayon din sa kanyang mga labi, mayat maya, at kung totoo yung inanunsyo ni Sen Sherwin ngayong araw na pati yung kanyang ina ay China. So, kung ni isa sa mga magulang niya ay Pilipino, in question talaga ang kanyang pagiging Filipino citizen at lahat ng mga karapatan at responsibilidad na kaugnay nun, pati yung paghawak ng public office. Ito nga pala, Senator, pasagutin ko na rin kayo dito sa statement coming from Teresita Angsi. I know you issued the statement, pero mas maganda makausap namin kayo tungkol dito. Sinasabi niya, nagmumukhang witch hunt itong investigation ninyo at hindi daw dapat sumentro doon sa pagkatao, personal life ni Mayor Alice Guo. Well, nakakalungkot yung statement na yan. Pero sa totoo lang, kaya lang naman nagsentro din sa mga tanong tungkol sa pagkatao at identity at link sa POGO at link sa criminal connections at link sa wealth ni Mayor Alice Guo ay dahil mali-mali, paiba-iba at hindi makatotohanan ang lumabas sa kanyang sariling mga labi. Kaya't kailangan i-cross-examine sa mga dapat na katotohanan na iyan. And definitely, itong aming investigasyon tulad sa mga Senate inquiries in aid of legislation ay hindi witch hunt o tungkol sa politika. Ito ay tungkol talaga sa kung gaano ba kahigpit o luwag ang regulatory framework natin sa POGO bilang isang business model. Ito ay talagang totoo o tungkol sa public accountability naming mga nagtatrabaho sa gobyerno, mambabatas man o local chief executive. Ito ay tungkol sa karapatan at welfare ng mga kababaihan, menor de edad, pati mga dayuhan na binibiktima sa human trafficking at crypto scamming. At partikular dito sa Bamban, maaring ito ay tungkol talaga sa national security. Kung mapatunayan namin na mayroong pag-surveil sa Philippine government communications mula sa Bamban, o kung mapatunayan namin na yung ilan sa mga hacking operations laban sa Philippine government websites ay nag-emanate sa Bamban. So, these are what this investigation is all about. Mga public goods na ito at hindi yung mga sinasabi lamang na mga dahilan. And since you're also investigating yung POGOs as a whole, no? Yes. Marami nagko-call ng attention ko, and I think pati kayo, pati si Senator Sherwin, alam ko, kino-call out online, no? Will you also cover other POGO hubs? In particular, itong binabanggit sa Cavite, yung dating Island Cove. Opo. Well, dahil lumitaw yung national security angle dito sa Bamban Pogo Hub, kung saan mukhang kasangkot talaga si Mayor Alice Guo. Alam ko may umiikot online, pinapadala din sa amin mga tanong, mga impormasyon tungkol sa ibang mga lokalidad na mayroong ganyang mga tanong din yung ating mga kababayan o netizens. At kapag lumabas din sa aming executive session or huling hearing o huling mga hearing yung ibang mga lokalidad, very possible na itanong din ng aming komite. Basta't para sa akin, first priority, sisirin namin itong mukhang palalim ng palalim na POGO fenomeno na nakabalot sa Bamban at Mayor Alice Guo, at kung may lumabas na mas malalawak na implikasyon pati sa ibang mga lugar, at the least we could probably ask the questions o isama sa rekomendasyon ng aming committee report ang pag-alam din sa buong bansa. Okay. Puntahan natin yung yung yaman ni Mayor Alice Guo. Yes. Nakakalula. Nakakalula. May McLaren pero sabi niya pinahiram lang sa kanya. Unang-una isa-isa. Hindi na maalala yung pangalan nung nagpahiram. Hello. Correct. Magkano yung kotse? 33 million pesos pa? Million. At sa taxes lang, 15, 18 million. Tapos hindi maalala yung pangalan nung nagpahiram ng ganung kamahal na kotse. Come on. Okay. Doon muna tayo sa yaman, no? Kasi para lumalabas dito, napakayaman niya. Meron silang malawak na lupain na ngayon ay tinayuan nitong POGO Hub, no?
Na-establish na po ba? Or at least anong idea nyo? Paano nagkaroon siya ng ganito kalaking yaman? Hanggang ngayon, hindi pa namin talaga ma-trace yung money trail. Kasi kung ang yaman niya nung private citizen at businesswoman pa lamang siya ay yung mga babuyan, embroidery, siopaw, bulilit, pero meron ding smelting at may West Cars, hindi yan maliliit na negosyo. Pero kahit pagsama-samahin mo, batay din sa mga financial documents ng ilan sa mga ito over a few years, hindi makaiipon ng ganyang kalaki para magpasok ng ganyang kalaking pera sa isang Pogo Hub, ni magpatakbo o tumakbo sa isang eleksyon. Kung sabi naman niya ang kanyang equity dyan sa Zunyuan ay yung halos 8 hektarya ng lupa na dahan-dahan daw niya binili over time sa samut-saring mga private owners. Pero hindi niya masabi magkano yung upa na unang ibinabayad sa kanya. Hindi niya masabi kung ano yung halaga nun sa kabuoang worth ng Zunyuan na yan. Hindi talaga kapani-paniwala. Tapos, paulit-ulit ini-insist niya na ordinaryong tao lamang siya. Pero yung sa kanyang salin na umaabot na hundreds of millions of pesos ang kanyang worth na hindi pa rin maipaliwanag paano lumaki mula sa 2022 salin hanggang sa 2023 salin. At may mga discrepancies pa sa pagitan ng dalawang salin na isinumite niya just one day apart noong 2022. Na yung una may nakalistang 10 mga lupain, sa pangalawa, 3 na lamang. So paano nag-disappear yung 7? Sa unang salin noong 2022, may nakalista siyang mga negosyo. Sa pangalawang 2022 salin, wala na, not applicable daw yung puntong iyon. Tapos bukod sa hiniram na McLaren, meron siyang 16 na mga sasakyan na nakapangalan talaga sa kanya, na yung iba doon ay mga luxury vehicles. Plus, speaking of luxury vehicles, meron siyang chopper na ngayon daw ay in the process siya ng pagbebenta. Pero paano siya nakabili nun in the first place? So, dami talagang misteryong nakakabit sa personahe ni Mayor Alice Guo. Di ba yung sa chopper, sinasabi niya 6 months to pay. Mm-hmm. And then parang hindi niya maalala kung sino yung kadil niya. I mean, I know, right? I know, I mean, these are simple questions. So kung on the level ka, ang dali mo namang sagutin eh. Pero parang halos kailangan kong kalad ka rin mula sa loob niya para lang sabihin niya. At yung iba pa ay alam na namin, pinapa-confirm ko lang sa kanya, aaminin lang niya pag hinarap na talaga sa mukha niya yung ebidensya o yung dokumento. So, hindi talaga nag-i-inspire ng confidence na, alam mo yon na honest broker siya at the table, na humaharap siya sa amin na may intensyon sabihin ang buong katotohanan. Which, by the way, yung oath na kinuha niya nung una siyang humarap sa amin. Hindi ba siya kasi 'di ba at the end of the investigation, maglalabas kayo ng committee report and you can include the recommendations for possible prosecution. Kasi tinitingnan ko rin yung social media accounts ni Mayor Alice Guo, no? Ang dami niya mga branded na mga damit, no? At hindi niya tinatago, 'di ba? Oo. Binubusisi niyo rin ba yung possible violation dun sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials? Na lahat kayo covered niyan, di ba? Lahat kami covered niyan at dapat nakalagay pa nga doon sa magandang batas na yun tungkol sa ethics ay yung living a simple lifestyle. Pero talagang pinangangalandakan niya sa kanyang social media posts, yon yung mga damit, bag, alahas, bukod pa sa ibang pinag-usapan na natin, yung medyo na lifestyle, no? Medyo ostentatious at conspicuous na lifestyle. So yes, ngayon pa lang, isa yon sa pinag-iisipan, hindi lamang sa mga legal na nasa opisina ko, pero naririnig ko rin sa mga executive agencies naman na posibleng investigahan din. Speaking of lifestyle, no? Hindi ko pa yata nakikwento sa inyo to, pero several years ago, papunta ako sa Trinoma. May nakita akong bumababa sa taxi. Yung taxi na hindi yung Grab, yung talagang pinapara. Kilala niyo ba kung sino nakita ko? Don't tell me, Mayor Alice Guo. Hindi, Risa Oliveros.
Kasama yung anak. Dalawang anak O binayaran ko yung driver na yun, ha? Hindi, nakita ko nagbabayad. Sabi ko. Ako. Salamat sa patunay. Sabi ko yun ang public official. Sabi ko. Hindi. Oo. Nakikwento ko rin sa program eh. Nakita ko kayo rin. Eyewitness ako. Kasi paano natin i-improve yung public transportation system by legislation kung hindi natin naranasan, di ba? Oo, totoo yan eh. Alam niyo, pet peeve ko, yung mga public officials na ginagawang parang challenge or tawag dito, para excursion yung pagsakay sa public transport. Oh, diba yeah. Parang mga turista na sumakay, naranasan ko na. Tapos, they will try to talk about the problems of the public transport system. Yun ang problema. Oo. Kailangan bumabad kami at makinig sa mga public transport, active transport advocates. Dito kay Mayor Alice Guo, no? So inisa-isa niya yung yung mga issues diyan, for instance. Pagdating do sa farm, totoo ba 'yon? At na-establish ba talaga yung ownership ng farm na yun? Lagi niya binabanggit eh. Yes, laging lumaki po ako sa farm, Your Honor. Pag lumaki ka sa farm or lumaki ka sa kahit saan dito sa Pilipinas, bakit ni isang kwentong buhay mo nung bata ka hindi mo makwento? Yun yung napaka-natural sa ating mga Pinoy. Kahit sinong tao siguro, lumaki ka sa farm, you grew up on a farm, so kumusta? Ano ba, may mga alagang biik ka ba dyan? Pinangalanan mo ba sila? Sino yung mga taong kasama nyo sa farm or kasama nyo sa bahay nyo? Anong pangalan nila? Ano yung naalala nyo sa pagkabata nyo dun sa lugar na sabi nyo dun kayo lumaki? Ni isa wala siyang masabi. So, nagmumukha talaga siyang cipher. Nagmumukha siyang totoong tao ba to na totoong tumira sa lugar na yan sa mga taong iyan? Yun na nga yung mga obvious na bagay na hindi madaling sabihin o ikwento, magdududa ka talaga. Tsaka yung mga kalaro, di ba? Hindi niya mabanggit nung tinatanong niyo. Hindi mabanggit, di ba? Sinong best friend mo nung bata ka? Sinong kalaro mo? Anong mga laro ang nilaro nyo? Di ba? Napaka natural at ordinaryong elemento ng mga pagkabata natin. Bakit ni isa hindi siya makapagsimulang magkwento? What does it tell you? Kasi ang duda ng marami rito, baka planted ito? Diba? Yun kaya nagdudugtong yung mga kaba na planted ba siya? Asset ba siya? Ultimong espiya ba siya? Dahil hindi ma-lay to rest, hindi mapatahan yung iniimbestigang anggulo ng espionage. So parang magkakabit na, kaya ba wala siyang maikwento dahil ang mga kwento niya ay hindi dito? So kung yun ang ma-establish, edi mas lalong maitatanong, meron ba talagang ibang national interest at play here? Hindi lamang sa Pilipinas, kundi yung kagit-gitan natin sa ibang mga bahagi ng ating bayan. Kaya kung mapatunayan yung mga iniimbestigang surveillance at hacking, magdudugtong yan dun sa kung mapatunayang hindi talaga siya dito lumaki. Yung palang tanong, bakit of all places, bakit nagtayo sila napakalaking Pogo Hub dyan sa Bamban, Tarlac? Correct. And bakit ang local chief executive ng Bamban pinayagan iyon? Kung siya mismo, inamin niya sa unang hearing, ang unang ibinigay niyang mayor's permit dyan sa Zone 1 na yan ay para lang sa second, third, and fourth floors nung isang building doon. Obviously, nung ni-raid ng PAOK, 36 buildings lahat, higit sa isa lamang ang may pogo at scam operations, may human trafficking victims na pinapatrabaho doon, at higit sa 3 floors each sa mga building na iyon. So kung mayor siya at meron siyang ganung specific condition sa mayor's permit na ibinigay niya, at the very least, dapat sinita niya yon at kinlose down na niya yon. Hindi yung ituturo lang niya ang PAGCOR na bakit ang PAGCOR hindi nagsumbong sa akin. In short, maraming pwedeng gamitin na punto against her. 'Di ba? Yung responsibility niya sa local chief executive under her di ba? Under her watch. Oh. Tama.
Tama. At the very least, yung mga pagkukulang at pagkakamali niya bilang local chief executive. Ngayon, dahil mula sa sarili niyang bibig, lumabas yung mga contradiction tungkol sa personal niyang identity. Identities ng mga magulang niya, identities ng mga kapatid niya, at identities ng mga kasosyo niya dyan sa napakalaking Pogo Hub. So, lumapot ng lumapot kesa numipis yung misteryong nakabalot sa kanya. Puntahan natin yung possibility, Senator, na there are other Alice Guos Right. in the Philippines. Paano nyo tinitingnan yan? Kasi nakakatakot dito, di ba, yung binanggit ng kasama yung senador, yung idea ng Pogo politics. Yung Pogo, mas malakas pag nagpatakbo sila ng mga kandidato or nag-boost ng pera in support of certain candidates. And in that case, mas malaking problema. Talk about that, the possibility of other Alice Guos out there. Natatanong na talaga yan, Christian, at hindi yan unreasonable na tanong. Dahil kung mapatunayan namin na pinlano talaga itong pagpasok niya, hindi lamang sa negosyo, sa Bamban, kundi sa local politics, at na ito'y hindi isang Pilipinong proyekto, pero proyekto ng ibang actors sa labas ng ating bansa. Anong layunin nun? At kung nagawa nila ito sa kaso niya, posibleng may iba pa ba sa iba pang bahagi ng ating bansa? At dahil napatunayan nila na kaya nilang gawin yon at the local government level, kung mapruwebahan namin yun, edi baka ma-embolden sila to try for higher and higher positions. And again, Christian, hindi ito unreasonable na pagtatanong dahil mayroon ng ganyang mga modus, in particular, ang China, sa ibang mga bansa, sa ating rehiyon at sa labas pa. Di umano, meron silang ganitong modus sa ibang mga Southeast Asian countries. Ngayon, sa Australia, may ini-investigate na member of parliament sila doon na meron siyang sounds familiar na mga sagot sa mga tanong niya na I don't recall. Di umano, may ganitong modus din ang China sa ilang mga bansa sa Africa. So, kumbaga, if ever mapatunayan namin na ganito ang naging track ni Mayor Alice Guo na ipinasok talaga siya dyan sa Bamban para bigyang daan itong napakalaking Pogo Hub at para maging cover ito hindi lamang sa human trafficking at crypto scamming, which are bad enough, pero para maging cover ng money laundering at posibleng espionage on behalf ng ibang bansa. Diba? Hindi ito magiging first time na matuklasan ito ng sangkatauhan. And tayo bilang isang sambayanan, kailangan nating respondehan yan ng effectively, alang-alang sa ating national interest. Alam ko busy kayo, Senator, pero mga konting-konti na lang, no? Opo. Yung ano po, let's address the elephant in the room. I know you have been investigating this Pogo since the previous administration. Opo. Sa pagbasa niyo sa mga nangyari based on all the information that you have, bakit ba tumindi yung Pogo operations dito? Bakit mas parang naging brazen sila, very emboldened? Bakit lumago? Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pinto natin, pati yung ating mga ports of entry na dapat under watch at may jurisdiction ang Bureau of Immigration. Hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga travel and entry documents tulad ng visa upon arrival na nakita natin nung maraming buwan ng investigasyon sa Pastilla scam. At meron siyang mga kasabwat at kasosyo dyan, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin ang Pogo. Nagsimula sa Pogo-related prostitution hanggang illegal recruitment and detention ng mga foreign nationals dito, hanggang nga sa Pastilla scam, hanggang human trafficking, crypto scamming, ngayon money laundering at posibleng espionage. So, naging de facto policy kasi ito, kaya kumbaga nabuksan ng floodgates sa de facto program on the ground nitong mga Pogos. At ngayon, humaharap tayo sa napaka-malign na mga epekto nito at kinakailangan talaga na aksyonan ito
ng lahat ng sektor, lalong-lalo na ng gobyerno. Kami sa legislature, ginagawa namin ang aming tungkulin sa pamamagitan nitong investigasyon. Minsan sa pamamagitan ni Sen. Sherwin, nung chair siya ng Senate Committee on Economic Affairs, nakapaglabas na kami ng committee report. Karamihan naming mga miyembro ng kanyang komite noon ay pumirma sa committee report na yan na pinapaalis na ang POGO sa loob ng 3 buwan. So kumbaga, minsan nang nagsalita ang Senate, sense of the Senate laban sa POGOs. Ilang beses na rin akong nanawagan, Christian, kay Presidente mismo na kung kulang sa bilis ang aksyon namin sa lehislatura, pwedeng umaksyon ang executive. Sabihin lang ni Presidente, tulad ni Duterte noon, kung si Duterte noon, open doors to POGO, kung sabihin ni Presidente ngayon, tigil na ang POGO, paalisin na yan dito, pwedeng magsimulang mangyari na yan eh. So, anong iniintay natin? Anong iniintay ng gobyerno? Yeah, precisely. Pero given how big these POGO operations have become, ano sa tingin niyo yung realities? How likely would they be stopped or banned? Well, mukhang pahirapan pa rin. At dahil pahirapan pa rin at hindi natin alam kung sooner rather than later ito maa-action decisively, conclusively, ibig sabihin lalong dapat hindi kami mag-let up dito sa Senado at iba pang mga institusyon at iba pang mga sektor na manawagan talaga itigil na ang POGO para makafocus na tayo sa pag-ayos ng maraming at malalaking at mukhang malalim at malawak na gulo na dulot nito sa ating bayan. Oh, pero dyan sa Senado, ano po ba yung sense na nakukuha nyo? Majority ba would support banning POGOs? Kasi sa previous interview ko with Professor Shelo Magno, she appeared in one of your hearings ni Senator Sherwin under the previous administration and explained niya yung cost-benefit ng POGO. And di hamak, obvious naman, di ba? Mas malaki yung risk tsaka yung mga gulo na nakikreate nito kaysa rin sa supposed economic benefits. Pero isa raw sa mga hindi convinced doon, yung Senate President nyo ngayon, si Jesus Cordero. Paano yun? Ano yung nakukuha nyo sense among your colleagues? Well, ang sense ko ay kaming mga pumirma at naninindigan sa committee report noon ay ganun pa rin ang paninindigan laban sa POGO. At sang-ayon talaga ako kay Professor Shelo na kahit yung mga di umanong magiging benefits ay lahat mga pangakong napako at ang laki pa rin ng utang ng mga POGOs sa gobyerno in terms of taxes. Tapos yun na nga, ang daming social, economic at ngayon nasisilip natin political costs, ills na dulot ng POGO sa atin. Kahit pa merong pinakamataas na liderato namin sa Senado na sa tingin ng iba ay hindi bibigyang daan ito. Pero lahat naman po ay collegial at lalo na siya, lalo na kung mananatiling malakas yung aming committee system. So nakapanganak na ng ganyang committee report noon. At sigurado ko, paglabas ng committee report ng Senate Committee on Women sa aming 4 na taon ng investigasyon sa POGOs, ay siguradong uulitin namin yung rekomendasyon ng nakaraang Committee on Economic Affairs na ipasara na talaga, paalisin na ang POGO at singilin ang accountabilities ng lahat ng gumamit o kumasangkapan sa POGOs para labagin yung ating mga batas at labagin yung mga karapatan ng ating mga mamamayan at maaring pati karapatan ng ating gobyerno o estado. Lastly, Senator Risa, yung isa sa mga kinababahala natin dito, maraming Pilipino, yung Manchurian candidates. Opo. Ano bang nakikita nyo ano? Kasi nga, yung huling administrasyon natin, sobrang sip-sip sa China. Sobra. Tapos ngayon, may mga nadidinig tayo mga politiko, kasi mga colleagues nyo rin, no? Parang pinagtatanggol yung interest ng China. Hindi pa natin alam yung scope or scale niyan sa local level. Pero from a policy perspective, ano ba mga pwedeng gawin para at least mas mapahirapan yung idea na baka magkaroon ng Manchurian candidate sa 2025 or worse sa 2028. Well, na naman are the correct words dahil posible talaga na nagkaroon na at nagtagumpay na ang ilang mga Manchurian candidates
nung nakaraang mga eleksyon, lalo na't nakita natin yung isang posibleng pruweba, yung masyadong pagiging halos solong nakatuon lang sa Beijing ang foreign policy nung administrasyon ni Duterte, at mabuti na lang mas pinipihit na natin ngayon ng lehislatura at in fairness ng executive sa mas malawak na hanay ng mga bansa sa buong mundo. Kung may mga kasama ako na sa tingin ninyo o ng publiko ay dinedepensahan ang China, I would put that down to mga policy differences talaga namin, policy debates. Gayong ang Senado ang treaty-making body ng Pilipinas. Pero nananatiling si Presidente ang chief architect of foreign policy. Pero ulit, kaya importante kung anumang opinion o payo ang maibibigay ng Senado as a whole, lalo na ng majority dahil sila yung pinakikinggan niya. Pero mananatili din kami sa minority, yung aking minority leader na si Sen. Coco Pimentel, mag-raise, at pati ako, mag-raise ng critical viewpoints tungkol dyan sa pinapakita ng China laban sa atin, pati dito sa Pogo front. So on the policy front, in particular, sa mga bills namin, halimbawa itong kasunod ng ito yung at bar ngayon, yung Philippine Maritime Zones, napaka-importanteng companion measure sa isang kapapasa din lamang namin para bigyan ng ngipin sa batas yung ating tagumpay noong 2016 sa United Nations Convention on the Law of the Sea sa The Hague. In terms of budget interventions din, dapat patuloy yung aming suporta sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard, sa BIFAR na pangunahing dumidepensa sa ating mga mangingisda, sa ating mga karagatan at likas na yaman sa dagat, sa West Philippine Sea at sa lahat ng maritime zones ng Pilipinas. And dapat talaga tuloy-tuloy ang aming pag-imbestiga kapag mayroong ganitong mga nakakabahalang mga issue tulad ng Pogo na nagsimula sa relasyon niyan sa prostitusyon, pero dumako at dumako din sa ganito mga posibleng anggulo ng espionage at saka pambansang seguridad. So ibig sabihin, on all fronts, on the policy front sa amin sa Kongreso, on the executive front sa ilalim ni na Presidente, at siguro, Christian, lahat tayo mga Pilipino, pati sana yung ating mga kababayan sa private sector at sigurado ang civil society, isang pangunahing halimbawa dyan, yung atin ito, kababalik lang sa kanilang pangalawang civilian convoy, dun naman sa Baho de Masinloc, at ngayon may nilunsad na bagong kampanya na Adopt a Payaw na talagang suporta sa ating Pilipino mangisda. Huwag lang tayong mag-let up. Dahil sa harap ng ganitong mga social at geopolitical na mga problema, talagang kailangan lalong palakasin ang pagkakaisa natin para naman itaguyod ang interes ng bawat Pilipino at ang pambansang interes ni Inang Bayan. Okay, on that note, maraming salamat po, Senator Risa Ontiveros, for joining us today or tonight dito po sa Facts You're welcome. Maraming salamat po. Ingat. Yeah, ingat din po. Thank you. Yan po si Senator Risa Ontiveros na kasama po natin dito po sa ating discussion for tonight or for today. And sana marami po kayo napulot sa aming discussion. No? Napaka-importante po na pinag-uusapan ito para at least mahimay niyo yung mga issues, tsaka at least ma-out nyo yung mga obvious Manchurian candidates dyan. No? Medyo diplomatic si Senator Risa, pero kilala niya naman kung sino yung mga colleagues niya na mukhang pro-China, natatawa siya sa backroom. Anyway, ako na nagsasabi. No? Okay, sige. Maraming salamat po, Senator Risa Ontiveros. Ayan, thank you po. Okay, so dyan po tayo, dyan po magtatapos yung ating programa ngayong gabi. And bukas, tomorrow is Friday, so we'll have a live episode tomorrow, Friday. I hope you understand kung bakit po tayo recorded ngayon, kasi nga very busy yung guest natin, so ito lang po available time niya for us for this interview. So again, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra.